araw mga kaibigan, welcome back to the channel. Share ko lang po sa inyo yung problem na na-experience ko dito sa aking Easy Ride 150p. Yung kasing brake niya dito sa kanyang likod, parang pakiramdam ko ay lumulusot. Pagka kasi ginagamit ko tong preno niya sa likod, pagka traffic, nakapress ako dito sa kanyang brake lever. Pagka umabot lang ako ng mga ilang seconds, nararamdaman ko na nawawala yung preno. So ang nangyayari ay ipipress ko pa siya uli ng konti pa. So dadagdagan ko ng pressure yung press ko. Tapos after a few seconds ay nawawala na naman yung preno niya. So pagka ganun kasi ang sitwasyon, usually pagka lusot yung preno, it's either na may hangin yung brake lines or merong mga leak. Pero dito naman sa akin, ito yung kanyang brake master, malinis naman, wala namang leak yan. Or kung minsan dito nagkakaroon ng leak dito sa kanyang brake master repair kit. So malinis din naman yan, wala namang leak ng brake fluid. So yung next na possible magkaroon ng leak ay yun dito mismo sa kanyang brake caliper. Katulad niyan, malinis naman. Tapos kung dun sa gilid ng piston lumalabas yung brake fluid, ay wala namang traces na namamasa or nagli-leak dito. So yung sa leak, kumbaga na-rule out yun. Ang tinitignan ko, baka possible may hangin. Or baka rin dahil sa marami yung aking brake fluid. Kasi napansin ko dito sa kanyang brake master, parang maitim yung kalahati. Unlike dito kasi sa brake master sa front brakes, malinis siya, malinaw. Pero dito, yung kalahati, marumi. So mamaya, ang gagawin ko dito, bubuksan ko na lang para makita ko yung brake fluid niya kung okay pa o hindi na. Ganon din, tatanggalin ko yung brake fluid na yan para i-double check ko na rin yung kanyang brake master repair kit. Dahil kung sakaling wala pa siyang tagas, pero baka mamaya yung ibang rubber components niya sa loob, nag-worn out na. Possible nga na maramdaman ko yung ganon, yung parang lumulusot or nawawala yung kanyang preno. Tignan ko rin kung makakabili ako. Kasi sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung match para dito sa ating Easy Ride 150p. If ever na makakita ako ng match, ay papalitan ko yan. Pero kung wala, siguro o-order na lang ako sa Motorstar. And yung last na gagawin ko rito, ipa-flashing ko na lang yung brake lines. At yung gagamitin kong pang-flashing dyan, ay yung ganitong klaseng manual brake pump. So ganito yung itsura niya. Nabili ko lang to online at ilalagay ko yung link neto sa description box. So samahan niyo po ako, gawin natin to. Ito yung nakuha kong brake fluid. Maitim na rin siya. At dito naman sa kanyang reservoir, marami na siyang yung parang putik-putik. Yun parang may pinong buhangin. Malinis na ito ngayon. Tapos kanina, yung salamin dito, yung kalahati niya maitim. Ano pala talaga yun? Brake fluid na marumi. So ngayon, tanggalin ko na itong brake master repair kit. Bago nyo hugutin itong repair kit mismo, maglagay kayo ng basahan para yung tutulong brake fluid ay hindi matuluan yung mga pairings nyo. Masisira yung pintura pagka natuluan So yung repair kit niya, hindi pa tupi yung kanyang rubber Although hindi na siya pantay, parang may portion siya na parang nauka na.
parang naupod na. So probably isang dahilan yon kung kaya parang lumulusot na yung preno ko. So punta muna ako sa motor shop, hanap muna ako ng kaparehas nito. Kababalik ko lang at luckily nahanap ko yung match para sa ating Brake Master repair kit. At ang perfect match sa kanya ay yung Wave 125. Magkamukha sila. So sa goma, iisa lang. Yung C-clip nila, parehas lang din. Tapos yung spring, parehas na parehas pati taas. Para dito naman sa kanyang piston, yan, magkamukha. So okay na to. Linisin ko muna yung Brake Master natin, tapos install ko na yan. Basahin ko lang itong rubber ng konting brake fluid para hindi siya magasgas pag pumasok dun sa loob. Yung bagong binili ko may kasamang washer, pero yung original kanina wala siyang washer eh. So tignan ko muna kung pwede ko siyang lagyan ng washer tsaka ng shell clip kung kakasya siya. So, okay na to. Ngayon tapos na akong mag-assemble, ay sasalinan ko na to ng bagong brake fluid. Try kong i-pump. Merong bubbles. Ulit-ulitin ko lang to hanggang mawala yung hangin. So dito sa lever niya, ayan, patigas na siya ng patigas. So ito maganda na, patigas na siya. Pwede na akong mag brake fluid flushing. So ganito yung itsura nito. Itong fittings na to ay kakabit ko dun sa bleeder valve. Luwagan ko muna tong bleeder valve. And insert ko na tong fittings natin. Ipapump ko lang ito kahit hanggang 100 or 150. Check natin. Habang pinapump ko, lumalabas yung fluid. So stop ko lang uli. Ikitan ko lang. Check ko muna. Baka naubusan na uli ako ng brake fluid dun sa taas. Luwagan ko uli ng konti. Tapos ipapump ko uli. Ayan. Malabas. Kakaroon ng laman itong container. Pump uli ako. Sarak muna uli. Checking ko uli yung brake master. Kailangan alaga yun, di maubusan ng brake fluid. Ulit lang uli ako. Papump uli ako. Ito, nasa 300. Pinaabot ko siya. Tapos bubuksan ko rito. Meron tayong brake fluid na lumalabas. Sara ko lang uli. Check uli sa taas. Alam nyo, maganda na ito. Meron kayong kasama na mag-aalaga dun sa brake master. Dapat may isang magsasalin doon pag nakikita niya na pababa na yung brake fluid. Konti lang kasi ang capacity nun eh. Kaya ilang segundo lang tayo mag-release dito, bumababa agad yung level niya. So, mas advisable talaga, meron kayong katulong or meron kayong isang tao pang kasama para magsasalin pagkapaubos na doon sa reservoir. Tuloy ko lang ulit ito, pero sa ngayon, ito yung nakuha kong brake fluid. Medyo malinaw na siya. Mas maganda siguro nito, isalin ko muna uli. Salin ko uli ito sa isang lalagyan. Ngayon, again, magpapump ako. Paabutin ko ng 300.
Tapos magre-release uli ako. Okay. Sarak uli. Ngayon, ito na yung nakuha ko sa kanyang brake fluid. Kung mapapansin nyo, malinaw na siya. Unlike yung unang tinanggal ko, ito yun, no? Ganito siya kadumi. So, sa tingin ko, okay na to. Hihigpitan ko na yan. Pagdating naman dito, ayan, bumaba na siya uli. Pero, hindi pa siya nagsisiro. Meron pa siyang brake fluid. So ngayon, ilagay ko na sa tamang level to. Ito yung comparison ng brake fluid. Ito yung unang nakuha ko. Ang itim niya. Tapos, parang meron siyang pinong buhangin. Tapos, ito naman yung huling bleed. So, parang 3 o 4 na bleed ata ang ginawa ko bago lumabas na ganito ka-clear. Tapos, dito naman sa preno, ayan, may kapit na rin siya. Ilang days ko na rin pong dinadrive itong aking motorsiklo. At sa tingin ko, nabigyan ko na po ng solusyon yung problema niya na lumulusot yung kanyang preno. At yung naging problema po rito, o yung pyesa na pinalitan ko, ay yung kanyang master repair kit. So again, para sa Easy Ride 150P, ang match po sa atin na master repair kit ay Wave 125. Ganun din, nakapagpalit na rin po ako rito ng brake fluid. So nakita nyo naman nung nag-brake flashing ako, kung gaano karami yung brake fluid na nakuha ko dito. So kung na-experience nyo rin po yung same problem na na-experience ko dito, sana po nagkaroon kayo ng idea dito sa video natin ngayon. So please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!